Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Walang kagatol-gatol na inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang intensyong pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ito'y sa kanyang press briefing sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City ngayong araw, February 18. Dito, humingi ng tawad ang pangalawang Pangulo sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ayon kay VP Sara, napilitan siyang umalis sa gabinete ng Pangulo dahil sa katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Sa dulo ng kanyang talumpati, nanawagan ito sa mamamayang Pilipino. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Naging matipid naman ang reaksyon dito ng Malacanang. Good luck. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Pero kung mayroon man daw ihihingi ng tawad ang Vice-Presidente, ito raw ay ang paglulusday ng confidential funds. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Maliban dyan, marami pa raw dapat ihingi ng tawad ang Vice-Presidente gaya ng extrajudicial killings, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, pagpapakalat ng fake news, mga fake student vouchers ng DepEd, missing school materials at marami pang iba. Dagdag pa ng Malacanang, hindi rin daw dapat isisi ang problema ng pagbaha sa kasalukuyang administrasyon. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Pinuna naman ng Makabayan Bloc ang naging pahayag ng Vice-Presidente. Sa inilabas na pahayag ng grupo, ang maagang deklarasyon ng Vice-Presidente ay hindi umano para maglingkod para sa mamamayan,
kundi para baligtarin ang usapin ng impeachment at palabasing politika lamang ito. Dagdag pa ng Makabayan, tila ginagamit umano ng Vice Presidente ang kanyang planong pagtakbo bilang panangga laban sa investigasyon. Giniit ng grupo na hindi ito simpleng isyong pampolitika kundi seryosong alegasyon ng korupsyon, money laundering at betrayal of public trust na dapat umanong sagutin sa pamamagitan ng impeachment. Sa press briefing naman nirerespeto ni Senator Risa Hontiveros ang naging pahayag ng Vice Presidente. Limitado naman ang naging sagot nito kung sino ang magiging manok ng United Opposition sa pagkapangulo. Dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Hati naman ang opinyon dito ng ilan pang mga mambabatas pero ang sigurado, malinaw na kung sino ang isa sa mga tatakbo sa pagkapangulo. Charles Nicolimon, RNG News.